Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Disa, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Disa, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Disa, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Disa, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Disa, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Disa, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Disa, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Disa, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Isang magandang araw po ng Biyernes, mga kabalen, mga karehiyon. Welcome ho sa inyong paboritong online tambayan tuwing tanghalian. Ito po ang CLTV 36 News Stream. Kabalen, Justin Dizon po maghahatid sa inyo ng mga balita at impormasyong makatotohanan, balita at impormasyong mapagkakatiwalaan, at balita at impormasyong may paggagamitan. Live na live po tayo ngayong napapanood sa ating iba't ibang platforms dito po sa social media at CLTV 36 Official and at CLTV 36 News sa Facebook. Ganyan naman sa ating YouTube channel at CLTV 36 Official. Live na live din po ito sa ating iba't ibang channel sa television, sa ating sa Signal nationwide, Signal Channel 115, Luzon, Visayas at Mindanao. Channel 71 naman tayo sa Air Cable Converge, habang sa 37 cable partners natin dito po sa Central Luzon, live din tayo. Ganyan din ho sa Free TV Channel 36. Skip the scroll and stream at 36 news stream. Kumusta ho kayo, mga karehiyon? Kumusta ko po? Araw ho ng Biyernes ngayon, June 19, 2026. Marami hong babiyahe ngayong araw ng Biyernes.
Eto may nakita ko kanina yung posibleng pagbaba daw ng presyo ng diesel next week. Yan ho, antabayanan natin yan. Malaki-laking rollback umano ang aasahan natin sa susunod na linggo para ho sa mga motorista. Ayan. Habang kayo po ay nanananghalihan, samahan muna si Kuyang Justin para po sa isang oras na balitaan dito po sa inyong paboritong online tambayan. Ito po ang CLTV 36 News Stream. Kuyang Justin, pa-shoutout ka naman habang tayo'y nagla-lunch. May pagagamitan. Skip the scroll and stream. Ayan, pagbati muna sa lahat ng mga nakatutok dito sa ating programa. Unang-una, ayan, si Noel Cleofe. Ito, pinapabati niya si Dr. E ng Healing Galing. Sabi niya, happy birthday daw. Ayan, shout out kay Noel Cleofe. Tama kaya matuto at magdesisyon na tama. Ayan, syempre, opo, sa darating pong linggo, ayan, ay Father's Day at pinapabati rin ni Noel. Happy Father's Day sa lahat ng tatay. Ayan. Magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Baka meron din kayong nais ipabati, mag-comment lamang ho dito sa ating programa. But for the meantime, silipin muna ho natin balitang may paggagamitan. Sitwasyon ho ng trapiko sa iba't ibang bahagi naman ng syudad ng San Fernando, Pampanga sa mga oras na ito. Live po ito mula sa City Public Order and Safety Coordinating Office o si POSCO Headquarters. Para ho sa mga babiyahe ngayong araw ng Biyernes dito ho sa may syudad ng San Fernando, Pampanga, ito yung aasahan ninyong senaryo ng traffic sa mga iba't ibang bahagi ng syudad. Opo, dito muna tayo sa may boundary ng Angeles City at ng syudad San Fernando. Dito po sa may Santo Domingo, Angeles at Telabastagan. Light traffic sa mga oras na ito. Tama kaya matuto at magdesisyon na tama. Bumibigat ho yung daloy ng trapiko dyan pagdating ng hapon. Yung mga nanggagaling ng Angeles City going to San Fernando, yung mga pauwi. Ayan, hanggang Holy Angel Village yan. Mamayang hapon pa yan. Mga bandang alas 4:30, alas 5, hanggang alas 6, alas 7. Diyan ho nararanasan yung pagbigat ng daloy ng trapiko dyan sa portion na yan. Dito naman sa may area ng Panings, going to Phil-Am Friendship Highway, dyan ho sa may Clark, Freeport Zone, light traffic din. Sindalan intersection, maluwag din ho ang kondisyon sa oras na ito. Maluwag din ang daloy ng trapiko dyan sa may Del Rosario traffic light. Matagal lang syempre. Medyo lang talaga, 3 minuto. Wag niyo hong uunahan. Pwede naman kayong mag-sound trip muna sa inyong sasakyan. Yung mga ibang nakamotor nakikita ko sumisilong doon sa may gilid eh. Mainit talaga, di ba? So yan ho, light traffic sa may Del Rosario. Dito naman sa bahagi po ng Sakop Maimpis sa may syudad ho ng San Fernando. If you are going to Diosdado, Macapagal Regional Government Center, kung meron ho kayong lakad sa iba't ibang tanggapan ng ating pamahalaan dyan ho sa may Maimpis, wala ho masyadong aberya yung mararanasan dyan. Maluwag din ho yung sitwasyon sa may bahagi ng St. Jude traffic light area, yung going to Lazatin Boulevard. Skip the scroll and stream at the 36 News Stream. Ito naman sa monitoring natin bandang San Isidro, Saints Co area. Ayan, medyo makapal na ho yung volume ng mga sasakyan heading north. May bahagyang slowdown dyan sa may area po ng San Agustin, sa may Saints Co area. Dito ho sa may Magliman, light traffic. At yung Dolores naman sa Makabakle, light traffic din. Pero pagdating po ng downtown San Fernando, ayan, doon sa may area ng Mirabes. Balo kayo pa yung Mirabes. Dengaliway, danay baling Mirabes. Yan ho, so may pagdating ho ng downtown San Fernando, asahan po yung mabigat na daloy ng trapiko. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 News Stream. Kasama si Justin Dizan, neto makibalitang makialam, matuto at magdesisyon. Tama makita.
Tuloy-tuloy ho tayo sa mga balitang may paggagamitan. Sitwasyon naman po sa iba't ibang bahagi ng North Luzon Expressway ngayon pong June 19. Oo, ina-anticipate yung maraming uuwi ng lalawigan ng Pampanga at iba't ibang bahagi pa ng Central Luzon ngayon pong weekend. Sa mga babiyahe, ito po ang senaryo sa iba't ibang bahagi naman ng North Luzon Expressway. Live po ito mula sa headquarters ng NLEX Corporation. Dito ho sa may Balintawak Toll Plaza, kung kayo po papasok ng expressway at RFID lanes, wala masyadong aberya. Pero, dyan ho sa portion naman ng yung cash lane, ayan, meron hong mga pila. Nakikita natin dito ho yung gawing kaliwa, dyan sa may Balintawak Toll Plaza northbound. Sa may area naman ng Mapulang Lupa, Valenzuela, kung kayo po'y galing naman ng Bulacan, ay light traffic pa din yung sitwasyon dyan. Maluwag din ng daloy dyan sa may Mindanao Toll Plaza. Light traffic din sa may Kawayan southbound. Light traffic din sa may Bocaue Toll Plaza. Wala pa masyadong pila kahit yung palabas po ng expressway. At maluwag din ang sitwasyon sa may syudad ho ng San Fernando, Pampanga, na bahagi ng NLEX. Ayan, yung mga babiyahe, siguraduhin pong maayos ang kondisyon ng inyong sasakyan at hindi lamang yung inyong sasakyan, maging ang inyo pong pangangatawan upang makaiwas sa iba't ibang aberya at disgrasya po sa kalsada. Ayan. Makibalita naman tayo kay Kuyang Obed Badrina ng DOST Pag-asa para po sa magiging taya ng ating panahon. Narito po ang latest mula sa ating Weather Bureau. Magandang umaga po sa inyong lahat at live mula rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang lagay ng ating panahon ngayong araw nga ng Biyernes, June 19, 2026. Ating latest satellite images, makikita po natin patuloy pa rin yung pag-iral ng easterlies. Ito yung hangin nagmumula sa karagatang Pasipiko na magdadala pa rin ng medyo mainit na panahon sa malaking bahagi ng ating bansa. Sa ngayon, nakaka-apekto po ito sa bahagi ng Visayas, Central at sa Southern Luzon. Asahan pa rin natin, malaking bahagi po na ating kapuluan ay patuloy na makararanas ng medyo mainit na panahon, bagamat posible pa rin ang mga localized rain showers and thunderstorms dakong hapon hanggang sa gabi. Kaya manatili pong nakatutok sa mga updates ng Pag-asa upang malaman nyo po kung saan lugar magkakaroon ng mga thunderstorms, mga isolated thunderstorms and rain showers. Nag-issue po tayo ng mga warning. Samantala naman, yung minomonitor po natin na low pressure area ay naging isang bagyo na kaninang alas 2 ng madaling araw. Ang huling lokasyon po nitong tropical cyclone na nasa labas pa ng PAR or ng Philippine Area of Responsibility na sa mahigit 2,000 kilometro silangan ng Eastern Visayas. Ang lakas po nito ay nasa 55 kilometers per hour, yung hangin po nito malapit sa gitna, habang yung pagbugso ay nasa 70 kilometers per hour. Kumikilos pakanluran sa bilis naman na 15 kilometers per hour. Wala pa pong epekto sa ating bansa itong bagyo, pero inaasahan po natin na ito ipapasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility, posible po by tomorrow late night or sa madaling araw po ng linggo. At kayong posible po maging track nito ay kikilos pa hilagang kanluran at posible rin po na maliit pa sa ngayon ang posibilidad na tumama sa kalupaan ng ating bansa. Kaya tumutok po sa mga update ng Pag-asa para dito sa binabantay natin na bagyo na maaaring pumasok ng PAR. Ngayong araw naman dito sa Luzon, inaasahan po natin malaking bahagi ng Luzon ay patuloy na makararanas ng mga isolated rain showers and thunderstorms. Posible po mainit pa rin sa tanghali habang lumalaki ang posibilidad ng mga pag-ulan sa hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura natin sa Lawag sa 25 to 33 degrees Celsius, sa Baguio 17 to 25 degrees Celsius, habang sa Tuguegarao 26 to 37 degrees Celsius, sa Metro Manila naman 25 to 34 degrees Celsius, sa Tagaytay 23 to 31 degrees Celsius, habang sa Legazpi 26 to 33 degrees Celsius. Sa dako naman ng Palawan, Visayas at Mindanao, ang Palawan makararanas din po ng mga isolated thunderstorms and rain showers,
Agwat ng temperatura sa Calayan Islands, 25 to 33 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa naman, nasa 26 to 33 degrees Celsius. Mga pulong-pulong pag-ulan, pagkulog din ang mararanasan sa bahagi ng Kabisayaan, habang ang agwat ng temperatura sa Iloilo, 25 to 33 degrees Celsius. Sa Cebu naman, 27 to 33 degrees Celsius. At sa Tacloban, 27 to 33 degrees Celsius. Ang Kalakhang Mindanao naman ay makararanas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan, pagkulog din, lalo na sa dakong hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura dito sa Zamboanga City, nasa 25 to 33 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro, 25 to 32 degrees Celsius. Habang sa Davao, nasa 25 to 34 degrees Celsius. Sa lagay naman ng ating karagatan, wala po tayong nakataas na gale warning sa anumang bahagi ng ating bansa. Banayad hanggang sa katamtaman ang magiging pag-alon ng karagatan. Ika sa pumalaot ang mga sasakyang pandagat at malilit ang mga bangka na pumalaot po sa ating mga karagatan. Bagamat kapag may mga thunderstorms, iba yung pag-iingat po, lalong-lalo na yung mga malilit na mga bangka na kung minsan po kasi nagiging malakas pag-alon ng karagatan kapag may mga thunderstorms. Narito naman yung ating inaasa magiging lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Makikita po natin, posible nga pong pumasok ng PAR or ng Philippine Area of Responsibility itong bagyo na nasa labas ng PAR. At dahil po doon, yung mga kaulapan na dala nito ay maaaring magdala ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan sa bahagi ng Mindanao at Visayas bandang this weekend, lalo na po bandang linggo. Samantala naman sa pagkilos po ng bagyo, hilagang kanluran nga po, posible naman na matrigger nito ulit itong habagat or southwest monsoon. Kaya naman, pagdating po ng Lunes hanggang Martes, posibleng maging maulap yung kalangitan na may mga pag-ulan. Sa may bahagi naman ng Visayas at Southern Luzon, at maaaring din po magkaroon ng epekto sa ilang bahagi ng Central Luzon, kabilang na rin yung Metro Manila. So, pero patuloy pa rin natin ito i-monitor, lalo't-lalo nga po na nasa labas pa ng PAR itong bagyo. Itong latest naman po na track ng bagyo, narito po siya. Base po sa ating latest track, muli po, posibleng ang pumasok ng Philippine Area of Responsibility itong bagyo bukas ng gabi or madaling araw po ng linggo. At kapag pumasok ito ng Philippine Area of Responsibility, tatawagin natin ito sa local name na Francisco. Pang-anim na bagyo na po ito ngayong taong 2026. At dahil nga nasa karagatan pa rin, posible po na patuloy itong lumakas at maging isang typhoon category. Pag sinabi po nating typhoon category, kung tatama ito sa lupa, aabot na hanggang signal number 4 yung lakas niya. So yung po ibig sabihin kapag typhoon category yung bagyo. Kasi naman sa ating track, makikita nyo po itong ating own of confidence, ay posible po kung lalapit pa yung bagyo, maaring maapektuhan nito, yung mga kaulapan or yung mga hangin nito, yung bahagi ng extreme northern Luzon. So sa ngayon, inaalis yung posibilidad, bagamat maliit nga yung chance po na tumama ito sa lupa, pari pa rin tayo magtaas ng tropical cyclone wind signal sa may bahagi po ng extreme northern Luzon or ng northern Luzon kapag dumikit po itong bagyo dito sa bahaging, sa hilagang bahagi ng ating bansa. But again, malayo pa po kasi yung bagyo, kaya posible pa rin magbago itong track na ating nakikita sa ngayon. Kaya patuloy pong tumutok sa update ng pag-asa. Ang ating araw naman ay sisikat mamayang 5:28 na umaga at lulubog, ganap na 6:27 gabi. At sundan pa rin po tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms, sa X, sa Facebook, sa YouTube at sa dalawang websites, pag-asa.doc.gov.ph at sa panahon.gov.ph. At meron na rin po tayong mobile app sa Panahon po, so maaari nyo pong i-download po ito. Dahil kanina ko po binabanggit, marami pong mga isolated thunderstorms na mararanasan. So para po updated po kayo, maaari po kayong tumutok sa iba't ibang mga websites. I-follow nyo po iba't ibang mga websites at social media platforms ng Pag-asa para updated po kayo sa mga inilalabas nating thunderstorm advisories, rainfall information, heavy rainfall warning, at flood advisories kung bansa. At live naman nagbibigay update mula rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako si Obet Padrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas sa Pilipinas. Maraming salamat po. Have a blessed Friday at weekend. Maraming salamat, Kuyang Obet Badrina ng Balitang makatotohanan. Balitang
DOST Pag-asa para sa ulat panahon. Yan ho mga kabalen, mga karehiyon. Kabilang ho sa binabantayan natin, ito hong bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility na posible pong pumasok bukas dito ho sa ating sa ating PAR. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matutuan, magdesisyon na tama. Tumutok lamang ho kayo sa CLTV 36 News para ho dun sa mga thunderstorm advisory na inilalabas ho ng Pag-asa na posibleng makaapekto dito po sa ating rehiyon, Central Luzon. Magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Ganito talaga pagkainit-init ng umaga ng tanghali, pagdating ng gabi, ayan, asahan po yung mga thunderstorm. Bigyang daan muna natin public service announcement dito po sa iba't ibang bahagi naman ng lalawigang Kapampangan. Mula po sa Prime Water, ito. Mawawalan ho ng supply ng tubig mamayang alas 9 ng gabi hanggang bukas alas 5 ng madaling araw dyan sa may Camacheles Resettlement Phase 2. Sa may syudad ho ng Mabalacat, Pampanga para magbigay daan sa gagawing flushing activity nitong Prime Water. Katotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin. Sa Angeles City naman, barangay o dyan sa may bagong silang Northville 15, sakop huya ng barangay Kutud. Mamayang alas 10 ng gabi mawawalan ng supply ng tubig Balitang makialam, matutuan, magdesisyon na tama. hanggang alas 2 ng madaling araw. Alapon danom, Diyan ho sa bagong silang Northville 15 Resettlement Barangay Kutud, Angeles City. Ito makibalita, makialam, matutuan, magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Ito naman, ongoing ho ngayon yung brownout dyan sa may barangay Parulog, San Antonio, Concepcion, Duat, Potrero at Dolores sa bayan ho ng Bacolor. Ayon ho sa anunsyo ng PELCO 2, aabot yan yung brownout hanggang 4:30 mamayang hapon. Ginagawa ho yung nag-operating ng three-phase line. Ito pong PELCO 2, kaya naman wala pong kuryente. Ulitin ko, hanggang alas 4:30 ng hapon ngayon pong araw ng Biyernes dyan sa may barangay Parulog, San Antonio, Concepcion, Duat at Dolores sa bayan ho ng Bacolor, Pampanga. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matutuan, magdesisyon, tama, matudesisyon ang tama. Apektado rin ng nasabing brownout hanggang alas 4:30 ng hapon ngayong araw. Ito pong San Isidro, yung organic sunset dyan ho sa bayan ho ng Bacolor. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matutuan, magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Ayan, bago ho tayo magpatalastas at bago yung mga detalye ng mga balita ngayong araw ho ng Biyernes, pa-shoutout ka naman, Kuyang Justin. Ayan, pinapabati ni Noel Cleove, si Hans Lee. Ayan, dati nating kasama natin dito sa CLTV 36, si Kuyang Hans Lee. Ayan. Maraming salamat, Noel Cleove. Mga kariyon, magpapatalastas lang po si Kuyang Justin sa ating pagbabalik. Mga detalye ng mga balitang dapat ninyong malaman ngayong araw ho ng Biyernes, June 19. Huwag ho kayong bibitiw, magbabalik po ang inyong paboritong online tambayan tuwing tanghalian. Ito po ang CLTV 36 News Stream. At every 36 news stream, kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matutuan, magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matutuan, magdesisyon na tama, matudesisyon na tama.
balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream, kasama si Justin Giza. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at TV36 News Stream, kasama si Justin Giza. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream, kasama si Justin Giza. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream, kasama si Justin Giza. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at TV36 News Stream, kasama si Justin Giza. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Nagbabalik po ang CLTV 36 Newsstream at para ho sa mga detalye ng mga balita ngayong araw ho ng Biyernes, June 19, 2026. Sa bayan ho ng Florida Blanca, Pampanga, mga kabalen, mga karehiyon, ininspeksyon po ng lokal na pamahalaan ang lumalalang problema sa langaw na inirereklamo ho ng mga residente sa isang resettlement area. Dito pong June 14, pinangunahan po ni Municipal Mayor Michael Galang ang pang-inspeksyon sa isang poultry farm sa Barangay Pabanlag na itinuturong pong pinagmumulan ng nasabing perwisyo. Kasama po ng alkalde ang sa naturang operasyon ang mga tauhan mula po sa Municipal Environment and Natural Resources Office o MENRO, sanitary team at ang lokal na kapulisan. Sinuri po ng mga otoridad ang kasalukuyang kondisyon ng pasilidad, pati na rin ho yung umiiral na waste management system, sanitation practices at environmental compliance measures. Ito po ay para malaman kung may direktang kinalaman nga ba ang nasabing poultry sa dumadaming langaw sa nasabing lugar. Pasintabi ho sa mga kumakain bunsod ho nito, ipinag-utos sa Joint Inspection Team na huwag itigil ang pagbabantay at investigasyon sa naturang farm upang masiguro ang kaligtasan at kapakanan ng komunidad. Bago pa man ang pagbisitang ito, naglunsad na rin ang MENRO ng paunang pag-inspeksyon noong pong June 12 bilang tugon sa serye ng mga reklamo mula ho sa mga nakatira dyan sa nasabing lugar. At inaasahan pong magkakaroon naman ng karagdagang update ang LGU sa mga susunod na araw kaugnay ng isinagawang investigasyon.
Sa ibang balita naman po mga kabalen, mga karehiyon, napipilitan na pong lumipat ng ibang pwesto ang ilang maliliit na store owners sa paligid po ng Teodoro Street, Corner Oak Street, sa Barangay Balibago, Angeles City. O ito po yung katabi o yung area ng Ground Zero kung saan po yung gumuhong gusali. Ayon ho sa mga negosyante at mga manggagawang nakausap ng CLTV 36 News Team, mahina ngayon ang takbo ng negosyo sa lugar matapos po ang trahedya. Dahil sa limitadong galaw, pagbaba ng foot traffic at patuloy na epekto ng insidente sa komunidad, lugi umano sila sa araw-araw na operasyon. Samantala, nilinaw naman po ni Angeles City Mayor John Lasatid na maituturing ding indirect victims ang mga small and medium enterprises sa vicinity ng gumuhong gusali. Dagdag pa ng alkalde, may mga legal na hakbang na maari umanong tahaki ng mga apektadong negosyante para maghabol ng posibleng kompensasyon kaugnay ng pinsalang idinulot ng trahedya. Patuloy naman pong binabantayan ng lokal na pamahalaan ang kalagayan sa Ground Zero habang patuloy din o ongoing ang investigasyon at iba pang hakbang para matukoy ang pananagutan sa pagguho ng nasabing gusali. Pakinggan ho natin ang mga pahayag ng ilang mga vendors at mga business owners na nakapanayam ng ating kasamang si Paulo G. Santos dito po sa Ground Zero ng gumuhong gusali sa Angeles City. Narito po. Currently, sa nakikita nyo, hindi pa kami makapag-start. So, ako, ang ginawa ko, yung first week, lahat ng documentation, pinasa ko. And then, the succeeding days, yun na, naghanap ng bagong malilipatan kasi kailangan magpatuloy pa rin. Kailangan mag-move forward, hindi huwag nang mag-dwells kung ano yung nangyari. So, yun. Eventually, nakahanap ng bagong malilipatan. But still, siyempre, hindi naman madali kasi we've been here for 22 years. Una sa lahat, my condolences dun sa mga pamilya na nawala, mahal sa buhay. Second is, kailangan strengthen natin yung faith dito na dito matitest talaga yung faith natin at huwag magtiwala pa rin despite ng mga nangyari. Yung mga nasa government, I know they're doing their part, they're doing their job, they're doing their best. I'm speaking not only for myself but also in behalf ng mga business owners dito sa Teodoro Street na tinamaan, naapektuhan sa business. Sana bigyan din nila talaga ng attention. Kasi hindi lang isang negosyo to. Ang isang negosyo may empleyado. Ang isang negosyo, mga empleyado na may mga pamilya. So, maraming ang umaasa. Teodoro Street, dalaga pa ako, nandito na kami. So, panahon pa ng mga Americans. Teodoro Street na to. Mula nang bumagsak yung building, as in, parang ghost place. Malaki. Ibang-iba kaysa dati nung bukas yung ginagawa pa yung building, tapos yung open yung street. Yun. Tapos ngayon, ganun, mahina talaga, malungkot. Dati, malaki pong damage sa amin yun, sir, kasi dati malakas kami, tapos ngayon biglang humina yung business. Pero hindi naman ako yung may-ari nito, sir. Empleyado lang po ako dito, kaso nga lang po, syempre sa araw-araw na pumapasok kami, na namin na mahina talaga yung business ngayon. Coordinate na tayo sa kanila kasi iba doon meron silang mga kagamitan mismo sa iba-ibang mga establishment sa napag-iwanan nila. At nagbigay na rin tayo sa ng legal advice, no? Para kung sakaling kung paano natin sila tutulungan dahil sila indirect victims po itong mga ito, maraming nawalan ng trabaho, maraming nawalan ng negosyo. No? Kaya alam na rin nila ang gagawin nila, nakipagkayan naman po sila sa lokal na pamahalaan. So
tingin ko naman yung issue to, no, ma-address natin at sa palagay ko naman mako-compensate ang lahat ng mga apektado within the area. Atin hong narinig ang tinig ng mga business owners at mga manggagawa sa paligid ho ng Gumuhong Gusali. Diyan ho sa may Teodoro Street, corner Oak Street sa Barangay Balibago, Angeles City. At ayon ho kay Mayor John Lasatin, sa tingin ho niya ay mako-compensate. So ito ho yung ating tututukan at panawagan siyempre ng mga kababayan natin ay makakuha rin sila ng tulong mula ho dito sa may-ari ng Gumuhong Gusali dahil maliban dun sa mga nasawi o yung mga naapektuhan dito po sa mga empleyado at yung mga vendor dun sa paligid o yung mga nawalan ng mahal sa buhay ay meron din hong dagok ito hong mga survivor kung saan yung kanila namang pinagkukunan ng hanap buhay ang siyang labis na napinsala. Samantala sa ibang balita naman po, tumungo naman tayo sa bayan ng Lubao, Pampanga kung saan asahan po yung mabigat na daloy ng trapiko sa kahabaan ng Jose Abad Santos Avenue. Diyan po sakop ng Lubao, Pampanga dahil po sa gagawing pagkumpuni sa Lauk Pau Bridge sa Barangay Lourdes sa Lunes. Magsisimula ho yan June 22. Ayon ho sa DPWH Pampanga 2nd District Engineering Office, maaring makaranas ng mabagal na biyahe at pagkaantala ang mga motorista habang isinasagawa po ang nasabing proyekto. Kaugnay ho niyan, pinapayuhan ng publiko na planuhin ng maaga ang lakad, gumamit ng alternatibong ruta kung maaari at maglaan ng karagdagang oras sa pagbabiyahe. Siyempre, nagpapalakpakan ho yung ating mga kababayan. Balitang sports naman tayo. Mga kabalen, mga karihiyon, muli pong nagpasiklab ng world-class na husay ang Pinay tennis star na si Alex Ayala matapos po niyang talunin ang world number 2 na si Elena Rybakina ng Kazakhstan sa round 16 ng Berlin Open. Malaking pagbawi ito para sa 21 anyos na Filipina ace nang mabigo siya kay Rybakina sa kanilang naging paghaharap sa Italian Open. Sa pamamagitan ho ng matinding atake at determinasyon, nakuha ni Ayala ang panalo upang patalsikin ang top-seeded player at makausad sa quarterfinals. Ito na po ang pangalawang pagkakataon na nakapagpabagsak si Ayala ng isang world number 2 player kasunod po ng tagumpay niya laban sa tennis superstar na si Iga Swiatek ng Poland sa quarterfinals ng 2025 Miami Open. Susunod na makakatapat po ni Alex Ayala si Elina Svitolina ng Ukraine ngayong Biyernes, June 19. Opo, mamayang alas 11:30 ng gabi. Sa ibang balita naman ho mga karihiyon para ho sa mga naghahanap naman ng aalagaan, ito po
Yun hong mga narcotics K9 ng PIDEA na nag-retire na. Opo. Pwede ho silang i-adopt, ano? At sa mga interesado, ito pakinggan ho ninyo, bukas na ho para sa adoption ito pong siyam na retiradong narcotic detection dogs o NDD. Yung K9 ng PIDEA, ano? Matapos pong ilang taong pagsisilbi sa mga anti-illegal operation o anti-illegal drug operation dito po sa ating bansa. Binubuo pong mga naturang aso ng 5 Belgian Malinois, 3 Jack Russell Terrier at 1 Labrador na may average na edad na 12 years old. Ayan. Ayon ho sa PIDEA, hindi na ideal ang kanilang K9 facility para sa pangmatagalang pangangalaga sa mga senior dogs. Kaya naman binuksan na ang aplikasyon para sa mga nagnanais na maging kanilang mga bagong fur parent. Ayan. At maaari pong magsumite ng application checklist ang mga kinakailangang dokumento ang mga gustong mag-adopt sa PIDEA K9 Adoption at gmail.com o personal na magtungo po sa PIDEA K9 Unit Facility sa may San Jose del Monte, Bulacan. Isa sa ilalim ho sa screening, ito hong mga at interview yung mga aplikante at magkakaroon din ng post-adoption monitoring upang matiyak na ligtas at malusog ang mga aso sa mapipiling bagong pamilya. Ayan. So sa mga naghahanap po ng gustong i-adopt, ito, pwede si Abu, ayan. Confident and playful daw, 13 years old. Naku, makukulit itong mga to. Si Twinkle, isang Labrador na independent. Ayan. At nagpa-puppy eyes pa, 13 years old. Si Aljor, ayan, 13 years old. Warrior, 11 years old. Si Spike, 11. Si Gab, 11 years old. Hope, 8 years old. Ayan, yan ho yung mga pwede ninyong ampunin. Ano? Kung sakaling interesado ho kayo sa mga retiradong K9 units o K9 dogs ng PIDEA. Idinaan sa iba't ibang interpretasyon at paglalarawan ng paggunita sa ika-35 taong anibersaryo ng pagputok ng Bulkang Pinatubo sa pamamagitan ng mga likhang sining at mga kuhang litrato. Binuksan sa publiko ang art and photo exhibit na pinamagatang Karalangan Pinatubo sa Santungan ng Kulturang Kapampangan o SKK sa City of San Fernando nitong June 15. Tampok sa exhibit ang mga likhang sining na nagpapakita ng mga epekto ng pagputok ng bulkan, pagragasa ng lahar at pagkakaisa ng mga komunidad sa pagbangon mula sa trahedya. Kabuuang 42 artist ang nakiisa sa programa na nag-ambag ng kanilang artworks tulad ng paintings, sculptures at marami pang art mediums. I-display rin ang mga makasaysayang larawan ng ilang mamamahayag na nakasaksi sa mga pangyayari noong 1991. Naabutan raw ng artist na si Dolgy Aguinaldo ang pag-alburuto ng Pinatubo at ginamit niya ang sining upang maipakilala sa mas nakababatang henerasyon ang mga karanasan noon. Yun nga sir, kaya ako sumali rito kasi naranasan ko rin yung hirap ng Pinatubo noon eh. Parang nasa 20 plus na ako noon. Kaya alam ko na rin yung mga pagtakbo-takbo noon, yung unang pagputok pa lang nakita ko na. Kaya gusto ko rin i-share sa mga kabataan ng yung mga hindi pa nakaranas dito or hindi nila nakita nung panahon na ngayon pa lang sila pinanganak. Gusto ko iparamdam o ipakita sa kanila sa pamamagitan ng arts. Magandang representasyon raw ang mga obra at larawan upang maipaabot ang mensahe ng katatagan at pagbangon ng mga Kapampangan matapos ang isa sa pinakamatinding kalamidad sa kasaysayan ng rehiyon. Pag nakikita mo, kasi dinaanan natin yon, no? Pag nakikita mo, naalala mo yung nakaraan. So, napakahalaga ng merong mga bagay na ganito. So that kapag ka gusto mong magmuni-muni, gusto mong maalala ulit yung mga nakaraan, pumunta ka dito,
pagmasdan mong mabuti yung mga artworks, yung mga mga articles, no? Ang gaganda. Binigyang din ni Romero ang kahalagahan ng pagmamahal sa lalawigan at pagtulong sa patuloy nitong pag-unlad sa kabila ng mga sakunang naranasan. Actually, pinag-uusapan namin, hindi na, lalo na yung yung late Levi Laos, hindi namin iiwan ng Pampanga. May mga bagyo, aside from pumutok yung Pinatubo, mga baha, kami ay gumagalaw para tulungan ang gobyerno mapa-asenso ang probinsyang Kapampangan. So, gusto namin ipakita sa mga kabataan yung pagmamahal sa bayan, no? Kasi kung hindi mo mamahalin ang bayan mo, nasaan ka? Saan ka titira? Anong may papagmalaki mo? So, tayo na Kapampangan, we should be proud that we are Kapampangan. Para naman kay Department of Tourism Region 3 Director Dr. Richard Dainos, malaki ang naitulong ng Mount Pinatubo sa turismo at kabuhayan ng mga komunidad sa paligid nito matapos itong pumutok 3 dekada na ang nakalilipas. Nakatulong ang pag-usbong nito ngayon bilang isang tourist destination. Well, we in the Department of Tourism, we call it as a beautiful tragedy, no? Just because it now contributes to one of the most, otherwise the most visited, no, in Central Luzon. So it's only tantamount that when it is visited, it means that it contributes to the economic activity of the region, as well as bringing it back to where it should belong, where the community is. So napakaraming na itutulong niya ngayon, no? Kung hindi natin may kakatuwa yung pag-describe natin kung gaano kahirap yung nangyari ngayon. Ito naman ngayon ay nakakapagbigay ng bagong hininga, no? Bagong pag-asa. It's giving us sense of hope and of course that Filipino spirit of resilience. Samantala, umaasa si Foundation for Lingap Kapampangan Incorporated o FLKI President Engineer Fer Cailao na maging pamantayan ang pagkakaisa ng mga Kapampangan sa pagharap sa mga hamon at sakuna. So ini sana maging malamo benchmark o kaya maging model ya kay pamisan metong daren tao pero yung gobyerno mo yan negyo kailangan din may malen. Itang milyari kagayan de oro, Jensan. Kita mo, years, balik-balik yung lahar, balik-balik yung, di ba? Yung sakuna. Pero, etampe patugot. Ginusal, kahita mo, misan netong, para, o nakita mo ngayon Di kayo. Siguro, ang anak below 30 years old, elabaro. So, nung mo gana kanita, putang malyarin pa si Bayong makananulo. So, itama lang patugot. Kagambulan tamo every year. Lalo na ngayon 35 years. It's a milestone year for Pinatubo eruption. Na, mo pag-celebran na masaya tamo, no? Nung pasalamat tamo, may salba tamo. Ilugod ng Gino, yan pamisan metong, pamikakalugod, sa Lesemurin. At sa pagdaraos ng exhibit hinggil sa Mount Pinatubo sa santungan ng kulturang Kapampangan, unti-unti na raw magkakaroon ng sariling tahanan ng mga mahalagang gamit at artifacts ng kasaysayan. Uling sa Kapampangan na lahat namong sariling museum. Nung rin talakabit, din kaya katamong artifacts, relics, photos, pictures, history, no? Kaya nila rin. Santungan, nung rin datukanan, o bangko na ning katamong kultura, herensya at istorya. So, masaya kami. Kilagyura rin ala na kayo ni, no? Paborin niyo pong banggitan ko lang, at ang memuntukan, meni muna kanta. The late Tatang Jess Lasatin, Tatang Jerry Rodriguez, Tatang Fred Lagman, Tatang Tom Dizon, Ma'am Remy Tangan Lagman, and Tatang the late Mayor Manuling Santiago Macawan. Then, of course, si Father Wesley Lumanlan, no?
Hindi kaming susunod. Ore susunod pa. Kaya katamuya po ini itang Kapampangan. Isapan-sopan tayo. Baka nita yung maging legacy tamo pa rin salin lahi rin Kapampangan anak tamo, apo tamo at susunod pang generation. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Mga kapat Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news. Time check muna tayo, 12:57 na ng hapon at ako po'y magpapaalam na. Magdesisyon ng tama Maraming salamat sa lahat ng mga tumutok at nakibalita sa inyo pong paboritong online tambayan tuwing tanghalian. Kailangan matuto at magdesisyon na tama. Para sa mas maraming content mga karehiyon, mag-subscribe na kayo sa YouTube channel ng CLTV 36 CLTV 36 Official. Skip the scroll and stream. Mag-like and follow na rin sa ating Facebook pages at CLTV 36 News and at CLTV 36 Official. Desisyon na tama. Sa ngalan po ng buong puwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs para po sa mga balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan at balitang may paggagamitan. Ako po si Justin Dizon. Ito po ang CLTV 36 News Stream. Kabalan, Karehiyon, happy weekend po. Maraming salamat po.